dili ra mo gabi no, mura gyapon ni mga naw nga or naatay mga bag-usad nga. Nadugang sa ato ang mga kaigsuonan no nga naadiri karon sa pagduyog sad sa ato ang mga kaigsuonan diri sa pamilya ni Brother Marlon. So karon kagabion magpadayon ta sa ato ang pagtuon kay mooro man jud gihapon nino ang ato ang purpose sa ato ang pagpadayon sa ato kinabuhi. Padayon pud sa pagtuon, no? Okay, we will never get enough sa ato ang nahibalaan mahitungod sa gugma ug sa kaayo ug sa grasya sa Ginoo nga gihatag sa atong tagsa-tagsa. So matud pa sa atong kanta, gingodong all along your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. So sa ato ang pagkinabuhi, ako kay 27 ako. Nya ang uban po na to na bata, no, naapoy mas magwang pa nako. So all along sa atong kinabuhi, it is God who has guided us. No? Nya nga atong kinabuhi iyang gi-shape, iyang giumol para mahimong nindot nga kanta. No? Inana sa atong pagkinabuhi. So overall, naay maayo gid nga purpose ang Ginoo nato. So karong kagabion, mo focus ta mahitungod nga ani nga topic no kining the Valley of Dry Bones. Kanang valley sa Bisaya pa. Sa Bisaya ana cho. Valley. Kanila gipong maglisod ta no. Maglisod ta sa Bisaya o sa Bisaya ta. Makasab-an kita aning Rizal, no? Nakamao mo ka to ganina ako na matug gihuna-huna on sa Bisaya anong valley pero nakasabot ra batag valley no. Kanang kanang bukid gani nya na siya sa anang kuan murag lawom siya nga area ba. Kalimot jud ko na wa gid siya sa akong hunahuna. Ipahinom daw mo sa Ginoo nako. So kini siya usa ka kanang lugar nga may pagkalawom siya nga area. Lawom. Dili ko siya langob kay ang cave batong langob no. Utanaw to ko sa mga Tagalog Bisaya man din sila diri. Unsay Bisaya sa Bali? Sige, masoda lagi na sa tumoto kanya. Naunsa man nahi mong pangpang. Wala kita ni kasama kita na sa tong aral pa. Okay, naana kita kanila gingusahay nga ang atong Bisaya usahay mo mix na no. Mix na sa mga English na mas makasabot ka sa English kaysa sa Bisaya sa ato talaga siya valley. Kini nga valley nga gingon diri Valley of Dry Bones. No, na ay mga ugang nga mga bukog. So kini siya ato ni siyang nakuha siya dinhi siya sa story sa usa ka prophet, no, si Ezekiel. So ato ni diring mabasa. Actually taas man siya kaayo no. So mabasa na to siya sa Ezekiel 37:1-4. Na nagsige na sila guna sa assignment kung unsa nang valley. Dili uy lunaw. Pag kita ani ka basar. Okay, so na diri gingon no nga. Kini si Ezekiel, gidala ni siya sa Spirit of God dito sa kining valley. So again, kini nga valley nga naa siya daghan kay nga mga bukog. Nakainom dum ko nani kay kining mga bukog magisgutag bukog. Dagan ako ba na to sige na ko na sa magiging Bisaya ang valley. Dakong assignment na to. So kanang magisgutag bukog makahinomdom ko sa dihang nag-eskwela po ko dito sa Tagbilaran sa HNU. Naka-eskwela ko duha ka tuig sa nursing. Sa wala pa ko na maestra. Unya sa kanang mga nursing magtuon man na sila bukog. No, so lain-lain nga part sa tong lawas. So nya tanang bukog sa lawas nya sa subject nga anatomy and physiology. So sa panahon nga mag-exam tanang bukog. Memorization gyud na mo tanang bukog. Unya butangan ra og number sa amo ang teacher. O sa among instructor butangan ra number niya. Mag-moving exam So nag-ingon move, inag-move ato na bukas laing bukog. Unsa man ni pulo sa man ni bukog ka. Murag na kanining diri tuhod na pit niya. Mo na pong isuod niya mga lesson ra pagig mga pangan. No? So naka-realize ko ato nga dili basta-basta gyud ang paghimo sa Ginoo nato. Ilabi na kaning bukog. Nga ako isa ka classmate nga perti gito siya ka studios. Ang iyang pangan Emilio.
No nga, dili gyud na siya magtagad-tagad basta ating exam nami. Di na siya managad, di siya istorya. Atro gyud siya sa library, magsige na siya og study kay liman kay nag-moving exam. Mura ba pag mukuyaw-kuyawan. Imbis tagtuon ka, nalakpot mo lang imong nainumduman. Pero makaigsuunan ang nahitabo gyud ato niya nga hasta mi di mi makakuan nga nabagsak gyud siya sa among exam. Maski pa sa kanang grabe niya katuon kay tungod sa mental block. Naadyo'y panahon no sa ato ang kinabuhi, atong ma-release siya na to ba nga, bisan kung unsa ta ka-prepared, no, bisan kung unsa na to nga, pagpanganda, mo ni atong goal ba, pero dili man mahitabo, no? Labi na atong mga bukog, unya, one thing yun akong na-realize mga igsuon no nga, nakaingon ko, kanang, we are fearfully and wonderfully made good sa Ginoo. O samta kay wala magutong ako nadayon nga katong ambisyon kay sa ako among gitong auntie yang gusto kay mag-nurse. Unya, wala magutong nadayon nga plano gyud sa Ginoo din ako. Pero ang akong nakuha ato nga path kay niabot ko sa punto nga ni question jud ko sa Ginoo mga igsuon ni anak ko God ngano man kay naundang man ko. Naundang ko niya nasakit akong lolo na to cancer sa colon. Unya, di question ako ang Ginoo. Nakaabot ko anang point sa kong life nga ni ko Lord nga numan kay feeling nako buutan ko yung feeling ra siguro po to nako no wa ko kasabot feeling nako nga buutan ko niya ko na ako scholar ko niya ang route itinerary nako is eskwelahan simbahan, boarding house, maurag yun na makasunan niya. Ang among palitanan sa mga kuan kay malabyan ra man po. Maurag yun na, wadyo ko'y lain nga, kuan di pa dyo ko katulad sa ubang mga iskina din sa Tagbilaran. Kay inana dyo ko ka-focus o niya, niabot sa time nga, di ka ko ganahan anang mga nursing kay hadlukan lagi kong dugo. Di ba, naggabiin, igisarya ko ninyo katong kuyapan? Nga nakuyapan ko? Matong time nga nag-nursing po ko atong panahon nga nakuyapan ko niya ko halo di ko gustong mamatay Lord umuoto niya di ko ganana nang kuan kay mo atong nakuyapan ko mga igsuon kay nagleksyon na may og injection ang among topic injection yung lain ba nang mag-inject no ay para sa skin ay pinatusok gyud ana niya nag-imagine naman ko nga injectionan ko na hadlukan man jud kay kog injection ya kanang mga dugo hadlukan man jud kay ko niya giing na naman ni nga mag-injection mo, dapat injeksyonan mo sa tanang mga injection kay mo duty na mo pa doon. Di aga kong utong nag-advance na. Ala, mag-injection na. Saan naman dyan ni? Mahalok man dyan ko ng injection. Ayaw pa dyan tarong kakon. Wait, tarong ka. Nagakong sudan pero yung buwan. Di, perti yun akong kuyapa. So, mauto nga tayo mga kaigsuunan. Kunya, mauto nga, sa diha nga, bisag naglisod ko, na-love na gyapon ako ang nursing. Nalabag yapon ako labaw na sa kanang mag-study na ni sa anatomy and physiology kanang sa mga bukog, sa mga muscles, sa lain-laing function sa lawas. Nya nakaingon ko, grabe kayo ang Ginoo. Grabe kayo ang kanang the more ta nga mag-study ta, the more ta nga magtuon ta sa atong lawas. The more ta nga maka-discover ta ug the more ta nga ma-amaze ta sa gahom sa Ginoo. Ug giunsa ta paghimo sa Ginoo. Makaita, Lord, pagkanindot yun ay nimo. Pagkanindot nimo, giunsa nimo pag-create. So imagine na to ang mga selula. Pila ka buok cell sa mong lawas niya. Every moment, every second, ang ilang function. Di yun na to arang ma-imagine. Ana ang pagkanindot sa overall nga pagkahimo sa Ginoo nato. Pero, mo lagi to mga igsuon, na-stop ko niya, nakaingon ko nga, ngano man God, ngano man nga, maundang man ko. So, sa imagine nga, finals pag ito na mo. Kanya na ko'y bayron na kay sa nursing, mahal man dyan, no? Kanya, ang akong pambayad yun sa tuition kay, nigakos yun akong auntie na ko, yun siya nga, Chel, pasaylo ako kay, ang para dyan mo sa tuition, kay, ibayad na mo sa funeral. Yan, huwag mo ko'y mahimo, good, no? Kay, di, kuan man po to kay kitabangan man po ko sa kuan auntie na mo ko scholarship nga katunga nya ang katunga sa auntie wa man ko mahimo so be it pero makaigsuunan I realize nga naaday purpose ang Ginoo na siya purpose sa tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi mo naging nga beautiful song so sa kinabuhi ni Kuya Marlon I know nga there is a purpose bisan pa karon nga makaintang naata sa Valley of the Dry Bones
purpose. Oh, nag-commitment nila ni Ma'am Pinky sa iyang husband o sa mga igsuon. There's a purpose. Murag first time pa rin ninyo diri sa Bohol, Ma'am, no? Oh, brad, no? So, there's a purpose. So, wala lang ito masayot. But later on, looking back, makaingon ta nga, mo dito yung purpose sa Ginoo. No, abang maistrahan din ka sa Ginoo. Na di purpose ang Ginoo or siguro naapa sila yung purpose ang Ginoo pud nako. Sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi naapay laing purpose ang Ginoo nato. Nga dili nato makita karon dayon. Kada bang short ra atong vision ba? O dili pa na nato makita dayon ba? Ana na sa uwahin nato ma-realize o ma-appreciate ang Ginoo. Nya diri sa Ezekiel, ang kini siya gidala ni siya sa espiritu dito sa katulad nga valley of dry bones. Nya giingon dito nga giingnan siya sa Ginoo nga prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. O sa gisugo sa Ginoo ni Ezekiel mga igsoon. Giingnan siya sa Ginoo nga pagtagna dinhi. Ganahan mo istorya kanang way nakadungog. Dito bitaw ko sa tricycle. Grabe ning nila din kay. Dating kusog ka. Kusog yun kayo ang sangon. No, kusog kay ang mic. So, maski katong wala diri makadungog sila. No? So katong ganina pod niya atong servisyo ganina, madungog gyud siya sa palibot. Praise God. Ngano man. It's good news. No? Ang ato bang gipadungog ba sa atong palibot? Maayong balita. O maski pa di sila niari pero madunggan gyapon nila. Pero kini si Ezekiel nga gisugo sa Ginoo, magwali ka dinha, mag-prophesy ka dira. Isa may makadungog. Nga ang palibot dito, dry bones. Ugang nga mga bukog sa mga patay tanan ang tao dito. Pero giingnan siya sa Ginoo. O gingon niya, hear the word of the Lord. Scientifically speaking, once nga ang tao mamatay, muhunong na gyud na tanan. Inakamatay na to, ang pinakalas is the sense of hearing. Mo na pinakalas gyud nato nga mo function kanang atong pagdungog. Mo na bisan og nakuha na ta naa pa ng padungog pero mo na pinakalas nga mawala. Pero ikahuman na wala na gyud. Dili na makadungog. Gano man, namatay naman. Dili na mo dagan ang mga cells, dili na mo function. Ang mga usap ay ipanglihok din na, dili na mo function. Nakaidumdum ko sa ako ang hapon nga antina, pagkamatay sa kululo ni abot siya, wala ba siya uli-uli? Murag na apoy issue sa panad ko ba na sila yung problema niya. Mo pa yung pag-uli. Namatay na kululo. Nya ako dito sa, naadyo ko dito sa katujong pag ilagaling i-revive gud akong lulo. And then, pag abot niya, nihilak siya. Yan na siya, pasaylo ako, I love you. Na, pero, dili na siya madunggan. No? Dili na madunggan. Ano man, wala naman ang function. So, kining gisugo sa Ginoo ni Ezekiel, makaingot ang imposible. Yung katugaling namatay na, sabi mong, I love you, pinanggata ka, mingaw-mini mo, dili na dyan na madunggan. Dili na madunggan. Nagato dito sa kuan, dili na madunggan. Ang nakadungog, kita, na naadiris palibot. Mo po ni isa ka purpose. Ano na tayo mensahe? Bisan pa sa kamatayon. Kaya, para sa mga karon nga makadungog. Yagingon dire mo ning sugo po sa Ginoo sa usa ka propeta naging dire no. Karon sakit ang atong dughan. Nga naman, tungod sa kamatayon. Makaingon ta nga naay precious soul, naatay igsuon, naatay mahal sa kinabuhi. Naatay amahan, naatay amigo nga nawala no. Pero giingon dire nga kini sila usara ni siya ka part sa journey sa atong mahal sa kinabuhi. Part sa journey sa ato isip mga tao giingon dire. Dito ni ana nga di ana gyud, thank you Lord. Walog. Law naghinon kayo no. Ang Bisaya sa Bali ba walog. Walog. Isuro sa mo gid Bisaya nang kon pero maglawom kay hinuon I cannot swim. So sa dito sa mao nga bali, lisod kaayo ang pagwali nga naman. Wala namang gyud makadungo pero giingon diri. Yet in the middle of this sorrow, ang valley makagsuunan ato siyang tagaan og simbolo.
usa ka circumstansya sa itong kinabuhi nga naatay dako kayong giatubang nga problema. Usa na siya kavalid. Katuningan ko nga akong gikwasyon ng Ginoo, Lord, nganong ako pa man, nganong man nga nagtinarong man ko, nganong ma-stop man ko, kay ganahan magiging kay kumiskwela. Nganong ma-stop man ko, Lord? It's the valley of my life. Sa inyo ha siguro, napod may mga valley, napod may mga walog, kana bang lawong nga area, sa inyo kinabuhi, may mga nganong inani man akong kinabuhi. O, naapa siguro yung nangita direct ko, partner, walog po na, ano, kana bang, ano lo, kung man ko taga Lord. Oh, naa siguro po na to din nangitag trabaho. Na ay problema sa pamilya. Na ay problema sa bana. Na ay problema sa asawa, na ay problema sa mga anak. May ka Lord, ngano naman yung pag-ano to sa kinabuhi. Mao ni gitawag og valley sa tong kinabuhi. Pero giingon diri no, ang mga bukog, unsa man pud ang simbolo niya? Death, di ba? Kamatayon. O bisan maski baya buhi ta usahay baya mura baya putag mga walking zombies. No? Kanang maski buhi ta pero mura lang tag wala di na ta ka-feel. Kay nasubraan na tas kasakit. Oh, murag wala tay paking kay nasubraan kas kasakit atong mga experiences nato. Nana bitaw no? No mo na naag kanang naagya ko'y death inana. Dili lang siya literal nga death, kundi figuratively nga naapoy kamatayon. Pero kayo dire, yet in the middle of this sorrow, God speaks a powerful word. Ganyan dire, even in the valley of death, God is still able to bring life. Moto nga bisan pa sa naay kamatayon, aduna gihapoy kinabuhi nga gyud ang Ginoo. Ang ato ang next nga point mga igsuonog ganyan dire, God ang pinakanindot, God meets us in the valley. No? Maski na ay valley, pero wala ta biya isa Ginoo. Ingon diri nga Ezekiel says that the Spirit of the Lord brought him into the valley. Sa gidala siya sa Espiritu sa Ginoo dito sa walog. God did not abandon him. Gidala siya sa Ginoo, giubanan siya sa Ginoo. Na may times nga maingon ka, natutulog nga ba ang Diyos? Kanang kantang Garibe ba? Yun, natutulog nga ba ang Diyos? Nagduka na maginig umano kay gabi naman niya kanina po ako na kay nagbu ano gid na ko lagi na siya ako mo dito nagduka sad ko pero sa tong kinabuhi bitaw no usahay na agyo ng mga duka no nga naman mo po tayo mga struggle baya po kapoy po ba ta pagbuntag daghan po tag mga trabaho no daghan po tang mga gikabisihan pero ang nakanindot makigsuunan God did not abandon us did past tense and does not, antod karon wala tang gibiya sa Ginoo and will not abandon us. No? So giingon dira nga kung muagi ta ana nga valley, kumata Lord, kuhaan na ning valley. Pwede ba? Kuhaon sa Ginoo? Pwede. Walay imposible sa Ginoo. Nga ang valley, nga ang kini atong problema, pwede ning mawagtang dayon. Pero God, sometimes and oftentimes, wait di man sometimes lang, pero may naman yun eh. Oh, paagion yun ta sa Ginoo ana nga valley. Why? Para maka-learn ta. No? Kaya kung di ba ya punta makaagi o makalisod, pareha ng bata ba nga, di na dyan ito paagi o kalisod. Di pa paakaglamok. For example, na ikapig, di pa apil o camping, kay makuan niyang kamot, mahugaw niya. Ana ba, pinag-aarap na ito kay gatong anak ba? Di ba, kung sa may tabo, dali na doon noon masakit. Kaya ka siya na immune. Or, dili siya kabalos mga ways of life. Kana bang, maski dungang, di ka mao, maski lutog itlog, di ka mao. Nga naman, kaya waman di paagi sa kalisod. So, ang atong mga anak, para maka-input ang anak, pwede advantage gino. Nga ang atong mga anak, ayaw na tagsugo, na pwede advantage. Nga naman, pareha sa na nato. Ang gusto sa Ginoo nga, muagi ta anak nga valley, pero ang iyang promise, nga samtang muagi ta anak nga valley, samtang muagi ta aning period sa kaguol sa itong kinabuhi, tungod sa kamatayon, sa tungahan sa kinabuhi, God is with us. Ang Ginoo, wala ta niya biya, dili siya mo biya nato. We just have to call Him. Again, para sa itong Ginoo, God is available. God is in the business of listening to us 24/7. God is in the business of answering our prayers. Although the answers are not our desires.
Maski ang answer sa Ginoo dili yes. Dili man pud yes ang perming answer sa Ginoo. Naa may tulo. Ana, yes, no o kining lisod, kining wait. Kanang maghuwat ka kung sa mag-answer sa Ginoo. Ana no. So paagion ta pero mo na gigon God meets us in the valley. So kung makapangutan na ta, asa man ang Ginoo? Karon sa kagubot, asa man ang Ginoo? Karon sa akong pagbangutan, asa man ang Ginoo? The answer of Ezekiel 37 kana kung atong basta kon diri no. God is in the valley too. Naasa siya karon. Managabi sa atong gistoryan, nihilak sa siya samtang namatay ang iyang amigo. Di ba? Naghilak sa siya pagkadungog niya nang hilak ang mga igsong Lazarus, nihilak sa siya. Inanang Ginoo, kung muhilak ta, muhilak po ng Ginoo. Kaya kung masakitan ta, mas masakitan ang Ginoo. Kini mga inahan, kung ato ba yung anak, awayon. No, marami ko putang. Ang ato bagwan, matingkag. Di ba? Kaya di ta gusto, anong awayon ng akong anak? O, kaya na akong gipa. Namukan? O, bilang gagigin na ng anak. How much more, God? Na siya ang nag-create nato. Every time na we are in pain, the more ang Ginoo, He is also pained. Sakitan po ng Ginoo. But the good news is, He is suffering. He is feeling everything nga pareha po sa atong i-feel. Even now, He walks among us. So, namo na mga higala no, mga kaigsunan. Then, gingon diri sa sunod, dry bones are not beyond God's power. Katong mga bukog na nakita ni Ezekiel, dili to imposible nga mabuhi sa Ginoo. Because God is all powerful. No? Iya man galita nga gihimo ang tao. Gikan sa abog sa yuta. Gikan sa yuta gihimo ang tao. Nya gihuyupan sa gininahawa, which is the spirit, the breath of life. How much more ang bukog? Ang bukog nga naa dito, tanan sa mga pinatay nga mga bukog dito. Pwede dito nga mahimo sa Ginoo nga mabutangan og mga unod og mahimo sila nga tao. It's not impossible. Because the bones in Ezekiel's vision were not flesh. Scripture says they were very dry. O grabe na gyud kauga nga mga bukog. So humanly speaking, there was no possibility of life. Pero para na sa tao. But with God, nothing is impossible. Walay imposible sa Ginoo. So gingon dire, but God asked Ezekiel, gisugod sa Ginoo si Ezekiel, Son of man, can these bones live? Oh, naingon dahil di pangutan na sa Ginoo si Ezekiel. Naingon rin ang Ginoo. Naingon rin si Ezekiel, O Sovereign Lord, you alone know. So, ninad kayo ang tubag ni Ezekiel. Nga naman, tungod na siya'y pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Mga igsuon, karon nakita pa man nato si Brother Marlon, napa sa flesh good no? Pero later on, pila ka mga adlaw, mo undergo sa siya sama sa itong mga mahal sa kinabuhi nga nag-una na og pahulay. Mo undergo po siya og decay. And then mahimo na pud nga bukog. But kita nga nagtuo sa Ginoo, although we grieve, although we mourn, we are not hopeless. Maski mag-uulta, nga di na nato siya makauban, di na nato siya makaistorya. Pero tungod sa itong pagsalig sa Ginoo, hugot nga pagsalig sa Ginoo, makakuanta, mahimo na siya nga bukog, pero I know nga makita na nako siyang balik. Nga ako na siya makita og balik. Let me tell you the story sa akong lula. Na mahilak ko na ba ko basta maabot na sa akong lula. Ang akong lula, nagkasakit siya, pila na siya katuig no, naging na siya ka makabarog, anak. Kugihan kaya akong lula. Kugihan ka ng, galing sa mga lihok sa itong mga lolo, kaya kugihan ka ng magluto, katong mga batanon pa sila ba niya, daghan pa piya pug anak, magluto, o niya, bisag kung saray buhaton para lang yun, mabuhi ang pamilya. Kauban po sa akong lulo nga, kugi po kaya akong lulo. So, pagkatigulang nga niya, samtang siya naglakaw ni ban out man to, nakuan siya ka ng nahagba ba. So, paghagba niya, nakuan ang iyang hip bone. O, dili napita. So, basta ginana na gari, maglisod na ginaglakaw. So, pila na siya ka tuig pod niya, naarag siya sa bed. Bakod lang siya niya, lingkod niya, until ay wheelchair, pero ipod kayo ka sige move ba. So, nahagi niya siya sa katri. Nakabalong pagsunan, pag-COVID,
nagkasakit si Lola. Ubo-ubo na, yun ay ubo ko labaw na nang magsige na lagigdan. Di na kayo magsige ko ubo niya. Mura, ito normal yung ubo. Pero pag pandemic makaisunan ang mga ubo kay di na baya ubo ang tawa. Di ba? COVID na baya dayon. So ako one time buntis ko sa akong ikatulong nga anak. Nya, natinga na lang mi nga si Lola gidana dito sa ospital. And then dali agad kayo makaisunan, dali agad kaayo. And then yung mga, di ba ya pwedeng makasunod itong daghang mga anak? Kanya dagan ba ya silang mama? Wala sila kabuok. Di pwede usar ganyan. Once kung kinsa magbantay, maunag yun to. Dili na makakunkuan. So ang mga anak na apoy tagtatsal mga pagbantay na ang mama na apoy apo niya ang uban po na apod. So ang naag dito nga available ang Silvi daughter-in-law. So ang akong iyaan asawa sa akong uncle. Sa kinamanghuran kay sila maditipon po balay ba. Siya may nagbantay dito. Muto nakabalo ko nga ang akong lula na dito nya na dito si kato akong iyaan nga si Janice na dito. Nya makaigsunan pag next na gyud nga nay kay dali ra man gud nga wa na dili magyud ka makabisita. Nya labaw na ko buntis, di gyud ko makabisita. Pero kato akong lula mo gyud toy nagatiman ako bata pa ko may padako na ko anak ba. Hantod one morning gichata na lang mi gitawagan ako sa auntie nga patay na si Lola. So grabe na ko ato makaigsuunan makakon ko nga grabe gyud na ko atong hilak niya. Gingan ako sa kumbana ayo palabi kay buntis baya ka. No, ang anak ma-affected ba yan no, kung grabe kayo ta ang atong emotion. Grabe ang kaya ganahan ka mo singgit kay nganong wa nakakita niya, di nakakita niya. Nya dili ba ya to iparehain ani nga nay haya. So, one na lang last magpiyong ko sa akong mata last na kun kana picture pa ko sa akong ni Lula mo na jud ito last na mo nga kita. Nya grabe jud akong attachment ni Lula kay again siya jud nag-raise nako ba. Makaigsuunan niya naghimong mi ginani mga igsuon wala kong giingon ni si Sir Pinky nga lisod ba ya pod kita may hingkundan niya kita po'y magkanta para nato no kana kita po'y mo kanta kita po'y mo inani pero nakasuhay ko makaigsuunan nga ako'y nagwali gihapon no mo nang nakarelate ko gabi ko di jud lading kana kami nagkanta mi ato kami nagkanta why tarong lyrics sa kanta nga naman kisa may tarong kanang voicing niya sa imong tingog nga grabe naman imong sakita sa imong dughan. So kamong kanta murag more on ngoy-ngoy, gagmay ra kay lyrics. No? Unya, dapat jud katong time nga wala jud mi nakuha nga speaker na ako po'y nag-speaker. Pero lisod makaigsuonan. No? Muna nga praise God gihapon ta nga naata diri. Nga naata sa tong kinabuhi nga naatay presence. Tungod kay nga tong presensya is already a comfort sa ato ang hingtungdan. No, dako na nga comfort nila nga naata diri. Di uban ta sa ilang kasub-anan. Ani ako sa akong ningon ko sa Ginoo. Mao jud ni akong ampo permi sa Ginoo. Lord, I'm excited that anak nga adlaw nga magkita mig balik ni Lola. Mao jud na akong naad permi sa akong hunahuna nga ang akong regret mga igsuon nga nganong wa ko ni tawag ni Lola. Kay nakahibaw ba ako nga ang last gani nga kwan kay di ba katong pandungog ang last nga mo function sa mamatay hapit na mamatay or namatay na nga tao is ang hearing no ni ana jud koy na to nganong wa man ko ni tawag ni Lola dapat ni tawag kong Lola kay imagine pag namatay ni Lola ang akong regalo nga t-shirt mao jud iyang gisulod iya jud gi-request niya kadto jung regalo ni Richel mao jud iyang gi-request niya ni ana ko nga nganong wala man jud ko ni tawag ni Lola dapat kanang ang tatoy akong nakabaw ni Lola akong tingog anak ko ba mo na akong regret makigsunan. Usahay na mo, di gid usahay no, na di tayo daghang regret sa tong kinabuhi. No? Pero di ba na tumabalik ang oras? Di ba na tumabalik ang oras, di ba? So mo na akong gingon sa Ginoo nga, Lord, excited jud kay ko makita mi ni Lola balik. Mauna akong gipaabot makaigsunan. Nga bisan og mohilak ko karon, bisan og manghilak ta karon makaigsunan, naa gihapoy paglaom. Nga kanang bisan ng mga himo na silang bukog, madry na silang ayo, still, inagbalik sa